Narito ang kwento ng isang lalaking nagngangalang Park Kang, isang sikat na aktor. Nasa rurok ng kanyang karera si Park Kang noon, sa puntong kayanan ng kanyang ina na bilhin ang kahit anong gusto niya saan mang dako ng mundo. Nakamit niya pareho ang kayamanan at karera, dahilan upang maging mapagmalaki siya sa kanyang kapalaran. Nakatira si Kang sa isang marangyang apartment, isang napakamahal na unit. Saan man siya magpunta, lagi siyang kasama ng kanyang manager na nagngangalang Jo Yoon. Dati, si Jo Yoon din ay isang aktor, ngunit dahil hindi siya nakakuha ng magandang papel, nagpa siya siyang huminto sa pag-arte at naging manager ni Kang para kumita. Siya ang namamahala sa mga gawain at schedule ni Kang. Isang gabi, dumalo si Kang sa isang event para sa mga filmmaker kung saan siya ginawaran bilang pinakamahusay na male actor. Sa entablado, nagbigay ng talumpati si Kang, sinabing hindi niya inaasahan na marating ang puntong ito simula nang magsimula siya sa kanyang karera bilang aktor, dahil alam niyang nagsimula siya na halos walang-wala at nagmula sa isang liblib na lugar. Sa ibang lugar, isang babaeng nagngangalang Soyeon ang nanood kay Park Kang na tumatanggap ng award sa TV. Si Soyeon ang dating kasintahan ni Kang noong mahirap pa siya. Kakabalik lang niya mula sa New York para buksan ang kanyang art exhibition sa Seoul. Nang gabing iyon, bisperas ng Pasko, ika-24 ng Disyembre, pauwi na sana si Jo Yoon para makasama ang kanyang pamilya, ngunit humiling sa kanya si Kang na manatili at samahan siya sa isang bar, ang parehong bar kung saan siya madalas uminom bago siya naging sikat na aktor. Doon, nagkwentuhan sila habang inaalala ang kanilang nakaraan. Si Jo Yoon at Kang ay magkasamang nag-audition para sa isang papel noon hanggang sa makapasok sila sa final round. Hindi inaasahan, nasa panig ni Kang ang Diyosa ng kapalaran dahil nagawa niyang manalo sa audition at naging sikat na aktor, habang huminto si Jo Yoon sa pag-arte at naging manager ni Kang. Naalala ni Kang na kung hindi lang siya nakapasa sa audition, maaaring nagkaroon na siya ng pamilya, kasama si Soyeon, at namuhay ng maligaya. Nang marinig iyon, nalaala ni Kang kung paano niya iniwan si Soyeon sa bar na ito 10 taon na ang nakakaraan, kaya naghiwalay sila. Itinuloy ni Kang ang kanyang karera sa pag-arte habang si Soyeon ay pumunta sa New York upang palalimin ang kanyang kaalaman sa sining. Pagkaalis nila sa bar, gusto pa rin ni Kang na samahan siya ni Jo Yoon na uminom sa isa pang bar, ngunit dahil bisperas ng Pasko, gusto ni Jo Yoon na makasama ang kanyang pamilya sa bahay, kaya sinabi niya kay Kang na sumakay ng taxi at umuwi mag-isa. Nang nasa taxi, si Kang, na lasing, ay nakipagkwentuhan sa driver. Maswerte ang driver na magkaroon ng sikat na aktor bilang kanyang pasahero sa bisperas ng Pasko. Inakala ng driver na sigurado si Kang na nabubuhay sa kanyang pangarap at dapat siyang masaya dahil sa pagkakaroon ng lahat ng pwedeng hilingin ng isang lalaki, ngunit sumagot si Kang na hindi alam ng driver ang kanyang nararamdaman. Sumagot naman ang driver na ang pagiging mayaman at sikat ay hindi garantiya para sa kaligayahan at pakiramdam ng kasiyahan sa mundong ito. Bigla, tila alam ng driver ang nasa puso ni Kang, nagtanong siya ng isang tanong na walang saysay. Tinanong niya kung ano ang gagawin ni Kang kung bibigyan siya ng pagkakataon na baguhin ang nakaraan. Alam pa nga ng driver na iniisip ni Kang na baguhin ang nakaraan nang makipaghiwalay siya kay Soyeon at sinabing makakatulong siya upang maging katotohanan ang pag-iisip na iyon. Kinaumagahan, nagising si Kang sa kahoy na sahig ng isang simpleng bahay. Lubos siyang nalilito nang makita ang sarili sa isang lugar na hindi niya alam at nang makita ang 2 bata sa harap niya na tumatawag sa kanya ng tatay. Lalo pa siyang nagulat nang makita ang isang pamilyar na figure. Ang matagal nang nawawalang pag-ibig ng kanyang buhay, si Soyeon, ay kanyang asawa. Ipinaliwanag kay Kang na siya ay nasa kanyang sariling bahay at ang 2 bata ay kanyang mga anak. Naisip din ni Soyeon na hindi pa nakakabawi si Kang sa kanyang kalasinggan dahil sa sobrang pag-inom niya kagabi. Hindi pa rin naproseso ni Kang ang nangyari sa kanya. Kinabukasan, sinubukan niyang tawagan si Jo Yoon, ngunit hindi niya ito makontak. Nagpa siya si Kang na bumalik sa kanyang apartment. Casual siyang pumasok at nalito ang security guard dahil hindi siya nakilala bilang isa sa mga residente. Casual siyang umakyat sa pinakataas na palapag at sinubukan ang kombinasyon para buksan ang lock ng pinto, ngunit somehow, hindi ito gumana. Nagulat siya nang makita ang isang taong nagbukas ng pinto ng kanyang apartment. Akala niya ay may magnanakaw na pumasok sa kanyang apartment. Pagkatapos,
pumasok siya at gumawa ng gulo kaya kailangan siyang pigilan ng mga security guard. Naging magulo ang atmosphere dahil inakala ng may-ari ng apartment na si Kang ang kalaguyo ng kanyang asawa. Sinubukan ni Kang na ipaliwanag na siya ay isang sikat na aktor ngunit walang nakakakilala sa kanya. Pagkatapos noon, napunta si Kang sa istasyon ng pulisya. Galit siya at nalilito. Ipinaliwanag ng pulisya na hindi kanya ang apartment ayon sa database. Nagulat si Kang nang malaman na nawala ang lahat ng kanyang pag-aari sa isang gabi lamang. Lalo pang nahiya si Kang nang dumating si Soyeon para sunduin siya. Sinabi ni Soyeon na siya ang asawa ni Kang, ngunit sinabi ni Kang na hindi siya ang kanyang asawa. Siyempre, nagalit si Soyeon at naisip niyang hinihingi ni Kang ang divorce. Pinakalma siya ng pulisya at sinabing tila nalilito si Kang dahil inangkin niya na siya ay isang aktor. Pagkatapos, umuwi silang dalawa. Nagtataka pa rin si Kang kung totoo bang pinakasalan niya si Soyeon. Naiirita sa asawa niyang paulit-ulit na nagtatanong tungkol sa kanilang relasyon, muling sinampal ni Soyeon si Kang para magising siya. Sa sandaling iyon, nakita ni Kang ang isang taxi na dumadaan. Naalala niya ang insidente ng gabing iyon. Pagkatapos uminom kasama si Jo Yoon. Sumakay siya ng taxi at nakipag-usap sa driver, at pagkatapos noon, napunta siya dito. Pagdating niya sa bahay, muling pinagalitan siya ni Soyeon dahil sa pagsasalita ng walang kabuluhan. Kilala na ngayon ni Kang ang kanyang anak na si Rowie. Sinabi niya rito na nawalan siya ng alaala. Hindi niya maalala ang kanyang buhay kasama sila. Sa oras na iyon, sinabi ni Soyeon na pupunta siya para tingnan ang kanyang mga kaibigan pagkatapos ng kanyang art class, kaya sinabi niya kay Kang na alagaan ang mga bata. Siyempre, ayaw ni Kang at sinabi niya kay Soyeon na kumuha na lang ng babysitter. Sa pagdinig nito, naisip ni Soyeon na si Kang ay lasing pa rin. Bukod pa rito, hindi pa bayad ang rente ng bahay, kaya sinabi ni Soyeon kay Kang na huminto sa pag-inom at tulungan siyang bayaran ang mga bills. Gusto pa rin ni Kang na makahanap ng mga sagot tungkol sa driver ng taxi kahapon, kaya isinama ni Kang ang mga bata upang hanapin ang sagot. Pagkatapos, pumunta siya sa kumpanya ng taxi upang magtanong tungkol sa taxi na kanyang sinakyan noong bisperas ng Pasko. Ngunit sa kasamaang palad, pagkatapos sabihin sa staff ang katangian ng taxi, sinabi sa kanya ng staff doon na walang taxi na kahawig ng katangiang iyon. Upang makakuha ng impormasyon tungkol sa kanyang bagong buhay, nagtanong si Kang sa kanyang kambal na anak. Sinabi ni Roha na si Kang ay isang aktor pero hindi ito sikat. Pagkatapos ay ipinakita ni Roha si Kang na nasa isang palabas sa TV. Nagulat si Kang nang makita ang sarili na gumaganap sa isang cameo role doon. Kinagabihan, sinabi ni Soyeon kay Kang na ikwento ang nangyari kaninang umaga nang guluhin niya ang apartment ng isang tao. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Kang na galing siya sa ibang mundo matapos sumakay sa kakaibang taxi kagabi. Ang buhay na kasama niya si Soyeon ay buhay na hindi niya pinili at ibinigay ito ng taxi driver kay Kang kaya napunta si Kang sa ganitong sitwasyon ngayon. Malinaw na inakala ni Soyeon na ang sinabi ni Kang ay walang saysay. Nang malapit nang matulog si Kang, hindi siya komportableng matulog kasama si Soyeon matapos ang nangyari sa kanila sa kanyang realidad. Matapos matulog ng mag-isa sa lahat ng oras, ngayon ay natutulog na siya kasama ang taong minsan niyang minahal. Ang kanyang araw kasama ang kanyang bagong pamilya, ang pamilyang hindi niya inakalang magkakaroon siya, ay sa wakas nagsimula na. Kailangan niyang matulog ng magkasama, kumain ng magkasama, harapin ang kanyang kambal na anak, at maging isang ama at asawa sa bahay. Walang emosyonal na koneksyon si Kang sa kambal at hindi pa rin siya makapag-adjust sa kanyang bagong buhay. Ito ay isang paulit-ulit at nakababagot na buhay para sa kanya. Pinaalalahanan ni Soyeon si Kang na may shooting schedule siya sa Mystic TV para sa isang pelikula. Ang Mystic TV ay isang TV channel na may mababang ratings at masasamang pelikula. Kahit na mahusay siyang gumanap at ipinagmamalaki siya ng kanyang pamilya, iniisip pa rin niya na basura ang channel. Nang panahong iyon, tinawagan siya ng kaibigan niyang si Woohee at hiniling sa kanyang tulungan siyang i-promote ang kanyang theatrical performance. Lumalabas na bukod sa pagiging nasa TV, kumikita rin si Kang sa buhay na ito sa pamamagitan ng mga palabas sa teatro. Nang sa wakas magkita sila, tinanong ni Kang si Woohee kung bakit hindi niya makontak si Jo Yoon. Ang sabi niya, si Jo Yoon ay kasalukuyang abala sa pagpopromote ng kanyang bagong pelikula. Matapos mapatunayan,
lumalabas na si Jo Yoon, na kanyang manager sa kanyang realidad, ay isang sikat na aktor sa realidad na ito. Napagtanto lang ni Kang na ang kanyang career ay nagkapalit kay Jo Yoon. Isang araw, sinubukan ni Kang na pumunta sa opisina ng ahensya kung saan nagtatrabaho si Jo Yoon sa pamamagitan ng paglusot. Umakyat siya sa itaas at sa wakas ay nagawa niyang makilala si Jo Yoon, na nakilala pa rin siya. Pagkatapos ay inanyayahan niya si Kang na kumain ng magkasama. Mula sa usapan, nakuha ni Kang ang impormasyon na si Jo Yoon ay naging aktor dahil umatras si Kang sa huling audition para habulin si Soyeon sa airport. Kaya lumabas si Jo Yoon sa pelikula at naging aktor sa realidad na ito. Pagkatapos mananghalian kasama si Jo Yoon, pumunta naman si Kang para makipagkita kay Soyeon sa kanyang gallery. Mula sa mga salita ni Jo Yoon, alam ni Kang na sadyang pinalampas niya ang pagkakataong mag-audition para habulin si Soyeon. Kaiba sa realidad, kung saan siya nagmula, sa halip ay nagpa siya si Kang na makipaghiwalay kay Soyeon upang ituloy ang kanyang career. Simula noon, nagbago ang kanyang pagtrato kay Soyeon. Tinanong ni Kang kung ano ang mangyayari kung pumunta si Soyeon sa New York 10 taon na ang nakakaraan, ngunit sinabi ni Soyeon na mas gusto niya ang kanyang kasalukuyang buhay kasama si Kang at ang kanilang kambal. Maikling kwento, isang gabi, ginanap ni Kang ang kanilang theatrical performance. Si Jo Yoon, na naruroon ng gabing iyon, ay nakatulog dahil inaantok sa panonood ng palabas. Pagkatapos noon, lahat sila ay niliber ni Jo Yoon ng hapunan. Si Jo Yoon ay tila interesado kay Woo Hee, na sa kabilang buhay ay nagkakagustuhan pala. Iniwan pa ni Jo Yoon ang kanyang mga credit card para magamit nila sa pagbabayad ng kanilang makakain hanggat gusto nila. Sa bahay ni Kang, nagpa-party siya kasama si Soyeon at ang kanyang mga kaibigan kasama ang pagkain na dinala niya mula sa restaurant kanina. Kahit na si Kang ay isang aktor na hindi kilala, medyo popular siya sa mga kababaihan sa kapitbahayan. Kinabukasan ng umaga, binisita ang kanilang bahay ng ina ni Kang, na sa realidad na ito ay medyo iba sa ina sa kanyang realidad. Ang kanyang ina ay maselan, lalo na matapos niyang malaman na nagbitiw si Kang sa kanyang kasalukuyang trabaho. Matapos bisitahin si Kang at ang kanyang mga apo, dinala siya ni Kang sa terminal upang umuwi. Nagdasal siya na makakuha ang kanyang anak ng magandang role tulad ni Jo Yoon at binigyan siya ng pera. Inutusan niya si Kang na tratuhin ang kanyang pamilya at bumili rin ng bulaklak para sa libingan ng kanyang ama. Agad na isinagawa ni Kang ang kanyang kahilingan, ngunit gaya ng dati, ayaw ni Kang na pumunta sa libingan ng kanyang ama. Dahil lumalabas na may masamang alaala si Kang sa kanyang ama, kaya ayaw niyang pumunta sa libingan ng kanyang ama. Sa ibang pagkakataon, nag-audition si Kang. Ang kanyang pag-arte ay talagang disente, ngunit dahil alam ng auditioner na si Kang ay matalik na kaibigan ni Jo Yoon at madalas kasama ito, sinabi na lang nila kay Kang na kumbinsihin si Jo Yoon na isama siya sa kanyang pelikula. Pagkatapos nagkita sila ni Jo Yoon at sinabi sa kanya ang tungkol dito. Nagulat si Jo Yoon nang marinig iyon. Bukod pa rito, ang katotohanan ay sadyang hindi niya kinuha ang audition dahil gusto niyang makuha ni Kang ang role para kumita para sa kanyang pamilya. Naintindihan ni Jo Yoon na si Kang ay hindi makapaglaan ng kanyang oras sa pagkuha ng audition pagkatapos ng audition, at dahil kailangan ni Jo Yoon ng taong pinagkakatiwalaan niya na magtrabaho para sa kanya, nagpasya siyang alukan si Kang ng trabaho bilang kanyang manager. Gayunpaman, tumanggi si Kang sa alok dahil naramdaman niya na ang kanyang buhay ay ganap nang nagbago at nabigo siya sa kung ano ang mayroon siya. Kinabukasan, nahirapan si Kang makipag-ugnayan kay Soyeon. Nakakita rin siya ng anunsyo na hindi na siya tatanggap ng klase sa kanyang gallery. Isa pang problema ang dumating nang naglalaro sila ng kanyang kambal na anak sa palaruan. Nang hapong iyon, nagtanong si Roha tungkol sa mga pirma na karaniwang ibinibigay ng mga aktor sa mga tagahanga. Pagkatapos ay ipinakita ni Kang sa kanya kung paano pumirma. Nang makita ito, nagdasal si Roha na isang araw ay makakapirma rin ang kanyang ama para sa ibang tao tulad ng mga sikat na aktor. Bigla, nagkaroon ng aksidente si Roha habang naglalaro mag-isa. Agad silang nagmadali sa ospital. Pagkaraan ng maikling panahon nang dumating si Soyeon, natuklasan na nagtrabaho siya sa isang convenience store. Nasaktan si Kang dahil hindi sinabi sa kanya ni Soyeon at ginawa siyang mukhang kaawa-awa bilang ama ng pamilya. Pagkatapos ay sinuri ni Kang ang kanyang ATM at nalaman na wala siyang pera. Nabigo si Kang sa kanyang sarili sa dahilang iyon.
Dahil wala siyang nagawa sa nakalipas na 10 taon. Dahil alam niyang wala na siyang ibang pagpipilian, napilitan siyang tanggapin ang alok ni Jo Yoon na magtrabaho bilang kanyang manager. Sa kanyang karanasan sa pagkakita kay Jo Yoon bilang kanyang manager, sinimulan niya ang kanyang trabaho sa paghahanda ng mga agenda, pagsisilbi kay Jo Yoon sa lugar ng shooting, at maging sa pagprotekta sa kanya mula sa paparazzi. Hindi rin nag-atubili si Kang na magbigay ng payo kay Jo Yoon tungkol sa mga kahilingan sa sweldo para sa kanyang mga pelikula o advertisement. Ginagamit ni Kang ang kanyang 10 taon ng karanasan upang mas kumita pa si Jo Yoon. Minsan, tinulungan din ni Kang si Jo Yoon na basahin ang script hanggang sa madala si Kang sa emosyon dahil matagal na siyang hindi nakakabasa ng script. Sa kanyang realidad, napakatamad niya para kabisaduhin ang script. Masyadong matagal si Jo Yoon sa pag-aaral ng script, kaya hindi na nakatiis ang mga extra sa paghihintay sa kanya at nagbitiw. Sa huli, nagpa siya ang direktor na ialok ang role kay Kang dahil alam niyang aktor si Kang. Siyempre, gusto itong gawin ni Kang. Magaling ang ginawa ni Kang. Ang kanyang aksyon sa pagsakay sa kabayo ay nanalo pa ng papuri mula sa direktor. Sa halip, si Jo Yoon, ang pangunahing aktor, ay nakasakay lamang sa kabayo na may shooting properties. Iba sa kanyang buhay, sa pagkakataong ito, ginawa ni Kang ang kanyang trabaho bilang isang aktor ng buong buo at profesionalismo. Kahit ang kanyang pamilya sa bahay ay namangha sa kanyang pagganap. Nagsimula na ring mag-enjoy si Kang sa kanyang buhay bilang pinuno ng pamilya. Mas mahal niya ang kanyang pamilya kaysa dati. Mas maganda ang kanyang buhay kaysa dati. Nakakakain siya ng komportable at nakakapagbayad ng mga bill sa oras dahil stable na ang kanyang kita. Ngunit lumalabas, binago siya nito at nakuha ang atensyon ni So-yeon, lalo na nang dinala sila ni Kang sa apartment ni Jo Yoon, na ipinahiram ni Jo Yoon sa kanila upang tirahan. Hindi sumang-ayon si So-yeon sa plano. Akala niya, lubos na binago ng pera si Kang. Gusto ni Kang nakalimutan at iwanan ang kanilang maliit na bahay kung saan nagsimula ang lahat, na nag-iwan ng maraming alaala sa kambal. Ayaw niyang mawala iyon sa paglipat sa apartment na ito. Sa kabilang banda, gusto lang ni Kang na ibigay ang pinakamahusay para sa kanyang asawa at mga anak, ngunit sa kasamaang palad, para kay So-yeon, ang mayroon sila ay hindi ang pinakamahalagang bagay. Dahil doon, nagsimula silang magtalo. Kinagabihan, si Kang, na hindi makatulog, ay pumunta sa silid ng kanyang mga anak. Nabatid niya na sa kanyang kasalukuyang buhay, ang karangyahan ay hindi isang bagay na dapat ituloy. Agad na natuto si Kang sa kanyang mga pagkakamali sa kanyang nakaraang buhay na sa kabila ng pagiging malayo sa isang marangyang buhay, ang kondisyong ito ay nagpapasaya sa kanya, sa halip na maging mayaman o mamuhay mag-isa ng walang pamilya. Lumipas ang mga araw, linggo, at buwan, at nagawa ni Kang na magpatuloy at kalimutan ang kanyang lumang buhay. Nagawa pa niya na tapusin ang kanyang role sa drama na ginaganapan niya kasama si Jo Yoon ng kahanga-hanga. Nagkaroon din si Kang ng maraming tagahanga, at pinuri pa ng direktor ang kanyang mahusay na pagganap sa ngayon. Sinabi rin ng direktor na dapat magpalitan ng posisyon sina Jo Yoon at Kang dahil mas angkop si Jo Yoon na gumanap. Nakakuha rin si Kang ng espesyal na sesyon ng interview na nagpalaki ng kanyang pangalan mula sa isang extra actor patungo sa isang manager at mula sa isang manager patungo sa isang profesional na aktor. Ang kanyang tagumpay ay nagpasaya rin sa kanyang pamilya, ngunit sa kabila nito, nagtrabaho pa rin si Kang bilang manager para kay Jo Yoon. Nang matanggap ni Jo Yoon ang Best Actor Award, nagulat siyang nagpasalamat kay Kang sa kanyang suporta dahil doon alam niya na hindi niya makakamit iyon kung hindi dahil sa kanya. Sinabi rin ni Jo Yoon na si Kang ay mas mahusay na aktor kaysa sa kanyang sarili. Para ipagdiwang ang award, niyaya ni Jo Yoon si Kang na uminom sa bar. Sinabi niya kay Kang na may bakanteng role para sa susunod na drama, pero 3 buwan ang shooting nito sa ibang bansa. Tinanggihan ni Kang ang offer dahil ayaw niyang malayo sa pamilya ng matagal. Mas gusto ni Kang na humanap na lang ng ibang trabaho. Sa mga sandaling iyon, sa wakas ay sinabi ni Jo Yoon na umibig siya kay Woo-hee, ang tomboyish na babae. Inimbitahan niya si Kang na makita siyang nakatira kasama ang kanyang pamilya. Handang makipagpalit ng buhay si Jo Yoon kay Kang. Nang matapos sila, sinundo si Jo Yoon habang pinili ni Kang na sumakay ng taxi. Pasko ang gabing iyon, tulad ng 1 taon na ang nakalipas nang magbago ang buhay ni Kang.
Pagpasok niya sa taxi, pinaalalahanan siya ng driver na kaunting oras na lang ang natitira at babalik na si Kang sa dati niyang buhay. Ang salitang iyon ay biglang nagpaalala sa kanya ng kanyang nakaraang buhay, ngunit ayaw nang bumalik ni Kang at gusto niyang manatili. Sa kasamaang palad, hindi niya magagawa. Kailangan niyang bumalik sa kanyang realidad pagdating ng oras. Nagalit si Kang dahil tila inaayos ng driver ang kanyang buhay nang bigla, huminto ang sasakyan. Doon nalaman ni Kang na ang driver ay ang kanyang namayapang ama. Sinabi ng kanyang ama na nagsisisi siya. Nagsisisi siyang hindi niya binigyan ng oras si Kang dahil masyado siyang nakatuon sa trabaho. Naging emosyonal ang sandaling iyon dahil, sa totoo lang, hindi nakakausap ni Kang ang kanyang ama hanggang sa araw ng pagkamatay nito. Umuwi si Kang. Agad niyang niyakap ng mahigpit ang kanyang mga anak. Sa gabi, pinatulog niya sila habang nakatingin sa kanilang inosenteng mukha dahil alam niyang sa susunod na umaga, hindi na niya sila muling makikita. Pagkatapos noon, ipinakita ni Soyeon ang litrato ni Kang kasama ang kanyang ama noong bata pa siya. Hindi espesyal ang kanilang relasyon, ngunit binago ng insidente sa taxi ang pananaw ni Kang kung gaano kahalaga ang oras ng pamilya. Tinapos niya ang kanyang huling araw sa pamamagitan ng pagtulog kasama ang kanyang asawa habang sinusubukang pakawalan ang matamis na sandali. Kinabukasan, nagising si Kang sa kanyang marangyang apartment, nalulungkot matapos mawala ang lahat ng magandang buhay na meron siya. Kasabay nito, lumitaw si Jo-yeon. Agad na nagtanong si Kang tungkol kay Soyeon, na may exhibition sa lungsod. Kinumpirma ni Jo-yeon at nagbigay ng impormasyon na ngayon ang huling araw ng exhibition. Nagulat si Kang nang marinig iyon. Akala niya ay 1 taon na ang lumipas, ngunit lumabas na sa kanyang totoong buhay, 1 araw lang ang dumaan. Bago siya umalis, sinabi ni Kang kay Jo-yeon na mag-apply para sa isa pang audition, at siya ang magbabayad. Nagpunta si Kang upang hanapin ang venue ng exhibition. Nang dumating siya, nagpanik siya dahil tapos na ang event at inaayos na ng mga staff ang mga painting, ngunit nagulat si Kang nang makakita siya ng painting na nakilala niya. Isang painting na may larawan ng bahay na tinitirhan niya sa kanyang panaginip. Biglang sumulpot si Soyeon. Tinanong niya kung bakit siya narito. Nang walang pag-aalinlangan, tinanong ni Kang kung paano nabuo ni Soyeon ang painting na iyon. Pagkatapos ay dinala ni Kang si Soyeon sa isang lugar kung saan nakita ang parehong bahay na nasa painting ni Soyeon. Sa huli, napagtanto ni Kang na kahit panaginip lang ito ang pinakamasayang sandali sa kanyang buhay. Lumipas ang 2 taon, at sa wakas ay pinakasalan ni Kang si Soyeon. Nagkaroon din sila ng kambal na anak na pinangalanan nilang Rui at Ruha, ngunit naiiba sa anak niya sa panaginip. Sa pagkakataong ito, sasamahan niya si Soyeon mula sa simula ng kanilang buhay. At dito nagtatapos ang kwento na ito. Salamat sa panonood.